Inamin ni Pangulong Noynoy Aquino na minsan niyang naisip na maghiganti kay dating Pangulong Ferdinand Marcos kaugnay ng pagkakapatay ng kanyang ama na si Ninoy Aquino. Kasabay nito ay giniit naman ng pamilya Marcos na dapat nang bigyan ng maayos na burol at ihimlay sa libingan ng mga bayani ang dating Pangulo. Narito ang report. Halos 25 taon na ang nakalilipas mula nung yumao si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin matapos-tapos ang debate kung saan siya dapat ilibing. Ang pamilya Marcos nanindigang sa libingan ng mga bayani dapat ilibing ang dating Pangulo. Giit ng anak niyang si Senador Bongbong Marcos, karapat-dapat mahimlay roon ang kanyang ama dahil sa nagawa nito para sa bayan. As a soldier who fought heroically against the invaders in the Second World War, and as the longest sitting president, that it's my father's right to be buried in the libingan ng mabayani. We're hoping that at any point na may mangyaring ganyan, na magbagong isip and the true spirit of reconciliation will finally come through. Pabor din si Senador Chis Escudero na doon ilibing si dating Pangulong Marcos para matuldukan na ang issue. Dati na rin naghain ng resolusyon ng yumaong ama ng senador na si dating Sorsogon Representative Salvador Escudero III na sumuporta sa panukala. Ang nakatatandang Escudero ay nanungkulan bilang Agriculture Minister noong rehimeng Marcos. Ano man ang reklamo ng sino man, ano man ang akusasyon laban sa kanya, hindi may kakaila. Dati siyang head of state, dati siyang nanilbihan din bilang sundalo, and if only because of that, dapat ibigay sa kanya yung nararapat. Sang-ayon din ang pamilya Marcos sa mungkahin ni Vice President Jejomar Binay na ilibing sa Batac, Ilocos Norte ang dating Pangulo, kasabay ng pagbibigay ng full military honors. Dati nang inatas ni Pangulong Noynoy Aquino si Binay para pag-aralan ng issue kaugnay sa pagpapalibing kay Marcos. Sa aking palagay, pwede pa rin, tama pa rin yung aking naging rekomendasyon. Pinag-aralan na raw ng Malacanang ang panukalang ito at dati na rin napagdesisyonan ni Pangulong Aquino. When the President asked that a study be made, we all know the results of that, of the President's approval or disapproval of that matter. Sa kanyang talumpati kahapon sa Boston College sa Amerika, inamin ng Pangulo na may hininakit siya laban kay Marcos, kaugnay sa pagkakapatay sa ama niyang si dating Senador Ninoy Aquino. As the only son, I felt an overwhelming urge to exact an eye for an eye. Mr. Marcos and his ilk were like rabid dogs who had lost all reason. There was no longer any potential for dialogue. The only solution, when confronted by a rabid dog, is to put it down. I knew that he was a formidable foe, and the fight would be impossible. But regardless of this, in those moments, all I wanted to do to Mr. Marcos and his camp was to do unto him as he had done unto us. Tila umiwas naman ang anak ni Marcos na si Ilocos Norte Governor Amy Marcos nang hinga ng reaksyon kaugnay rito. Nakapanood pa rin po kayo ng speech ni Pinoy sa Boston? Hindi, wala kaming kuryente.